Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may bago na naman tayong balita, no? May good news tayo at meron rin tayong update tungkol dito kay General Bantag, Rimulya at Katapang. Okay? Una nating pag-uusapan ay itong ngang si Presidente Bongbong Marcos may special announcement. Okay? Abangan natin yan. May papakita akong video. At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Rimulya ng DOJ hindi raw mangingialam sa investigasyon ni Katapang. Alamin natin kung ano yung mga natuklasan ni Katapang na meron na namang bagong kasalanan raw itong si Bantag. At sabi ni Rimulya hindi raw siya mangingialam. Yan ang pag-uusapan natin. So bago pero may video akong ipapakita dyan, okay? At sabay-sabay tayong mag-react. Pero bago natin yan itatalakay guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, especially ng mga bagong mga nanonood dito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, no? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, una nating pag-uusapan, may ipapakita akong video sa inyo na itong si Presidente Bongbong Marcos ay may special announcement na ngayong December 26 ay dineklara ni Presidente Bongbong Marcos na non-working day. Okay? So, tingnan natin bakit nagiging non-working day itong December 26. Okay? Panoorin natin ang video. President Ferdinand Marcos Jr. has officially announced that on Monday, December 26 of this year, a special non-working holiday throughout the country to give the Filipino people the full opportunity to celebrate and spend their vacation during the December 25 holiday with their families and loved ones. The chief executive has made the announcement through proclamation number 115 based on a news release from Malacanang. As stated, so, yan ay ibinalita ng Malacanang, ha? Non-working day ang December 26. On the proclamation, it said that a longer weekend will encourage families to get together and strengthen their relationship towards a more productive environment and will promote tourism. Marcos also called on the Department of Labor and Employment or DOLE to issue the appropriate circular that will require companies in the private to implement the proclamation. The Malacanang Palace has earlier updated the list of regular holidays and special non-working days for 2023 that allows long weekends throughout the country. This has been announced under Proclamation 90 that was released last November 11. This amended the Proclamation 42 declaring the regular holidays and special non-working days. Under Proclamation 90, January 2nd, 2023, which falls on a Monday, will be an additional special non-working holiday in consideration of the Filipino tradition of visiting relatives and spending time with their families for this occasion. So, ayan. Okay? So, for short, no, magre-react tayo dito. Ginawa ito ni Presidente Bongbong Marcos na ang December 26 are non-working day and it is good news to all Filipino people dahil nga pina-prioritize ni Presidente Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pamilya, no? So we have a long weekend, makapiling natin ang ating pamilya for a longer period of time. So malaking tulong na yan na December 26 ay non-working day. At pangalawa is ito ay advantage ng ating turismo sa bansa, no? So siguro sa December 26 sa ating pamilya
it's Christmas time, so makapaggala-gala kayo sa mga different na turismo sa ating bansa, no? Spending quality time with our family. And by the way guys, Merry Christmas sa inyong lahat, at nagpapasalamat tayo kay Presidente Bongbong Marcos na itong December 26 ay walang trabaho, makapiling natin ang ating pamilya at this time, no? Okay, at the same time, yung ating gobyerno ay nag-income rin sa ating turismo. Okay? So yan ang una nating balita, na this is a good news to all Filipino people. Okay? So mag-react, mag-comment kayo kung nagugustuhan nyo ba ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos December 26 non-working day. Okay? Mag-comment, react, babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan, ito na ngang si Rimulya at ang DOJ hindi raw mangingialam tungkol dito sa investigasyon ni Katapang na di raw natapos ang mga regional facilities na under the shed ni General Bantag. Okay? Yan ang ating ipapakita na video na balita na ito, at magre-react tayo, okay? Sa bago na namang kasalanan na ipinatong kay General Bantag, no? Yan ang sabi ni Katapang. Okay, let's play the video. It's not my call anymore. But of course, if he says that there's really something wrong, he's the one who knows. He's in the best position to judge. Hindi na raw siya mangingialam dyan sa mga bagong natuklasan ni General Katapang. Not me. Pero marami rin sa ating mga kababayan nagko-comment na baka inutusan mo o baka may usapan na kayo ni General Katapang dyan na hanapin nyo yung mga pagkakamali dyan sa Bucor dati ni General Bantag. Hindi natin alam. Yan kasi ang nasa sa komento, no? Binabasa ko. Itong si naghugas kamay, parang sabi ng mga netizens, hugas kamay na naman itong si Rimulya tungkol dito. Hindi natin alam, ha? Yan, haka-haka lang yan. It might be correct, it might be wrong. Okay? Yan ang mga nabasa ko sa comment. Hindi makikialam ang Department of Justice o DOJ sa investigasyon sa hindi natapos na Bureau of Corrections Regional Facilities na may pondong aabot sa 1 bilyong piso. Ayon kay Secretary Crispin Boying Rimulya, alam na ni Bucor Officer in Charge Director General Gregorio Katapang Jr. ang gagawin. He mentioned that to me. And he knows the process naman. He has the process to investigate O baka tinuruan mo. it properly and to document it. Baka lang yan, ha? Sa panayam kay Katapang, sinabi nitong inamin umano ng mga nag-assess sa development ng proyekto na inutusan silang palitawin sa mga dokumento na tugma lang ang ibinayad sa natapos na trabaho. It cannot happen that wala yung it's just a simple employee that ordered that they be doctored, ano? Galing sa taas yung order, and they mentioned that. Tanong ko lang sa iyo, Katapang, sino bang may utos sa inyo na mag-imbestiga ka sa mga ginagawa ni General Bantag? No, yan ang tanong ng taong bayan. Name of Bantag as the one who ordered them. Sa dokumento na ibinigay ni Katapang sa UNTV News, may 3 Bucor Regional Facilities na tig 300 million pesos ang halaga bawat isa. Ito yung mga dokumento na nagpapatunay kuno na mayroong mga di natapos na regional facilities. Yan ang kanilang mga dokumento. Puan ang mga ito sa Davao, Palawan at Leyte na 2020 pa sinimulang itayo. Mamaya magkomento ako dito, ha. Mayroon ding rehabilitasyon sa dorm at admin building sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City at dorm building sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City na sinimula noong 2021. Ang target Grabe guys, ang dami na ng kasalanan ni General Bantag. na petsa para Ano ba ito? Tanim ba ito? O totoo ba ito? O kayo nang humusga. tapusin ang konstruksyon ng pasilidad sa Davao ay naglaps na o tapos na noong August 31, 2022. Ang sa Iwahig Prison and Penal Farm naman sa Palawan ay naglaps na rin itong nakaraang September 30, 2022. At dapat tapos na rin sana ng December 10, 2022 ang Bucor facility sa Leyte
at rehabilitasyon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong at dorm building sa Zamboanga. Sa kanilang investigasyon, pinalabas na mahigit 90% ng tapos ang mga proyekto. Pero sa kanilang natuklasan, nasa 60% pa lang ang natapos. And all of these facilities were not finished in time. And yet, we already paid 95% of the cost of building up the facilities. Pero we came to realize that it's only 60% finished. So we would like to look into this in as much as these are public funds. Kung susumahin, mayroon pang mahigit 340.9 million pesos pa ng kontrata ang hindi natapos o variance. Ngunit halos ang kabuuan ng pondo ay nakolekta na anya sa Bucor. Dagdag pa ni Katapang, patuloy ang investigasyon ng Bucor hinggil dito. Itong si Katapang at itong si Rimulya, araw-araw nagpapamedya. Araw-araw nagbabalita sa media sa mga bagong kasalanan nitong si General Bantag. Para sa kasong plunder na planong isampa kay Bantag. The people responsible to assess the permits or the extent of accomplishment accepted that indeed they were told to doctor the documents saying that this is already 95% finished. But truthfully, it's not yet. Ayon naman sa kampo ni General Bantag, hihintay nila ang kopya ng ihahaing reklamo bago sila magbibigay ng komentaryo. Dante Amento, UNTV. Okay, yan ang balita ng UNTV dyan sa bagong mga kasalanan na ibinigay ni Katapang at itong di raw mangingialam si Rimulya. Okay, magre-react ako dyan sa balita na yan. Una, no? Masasabi ko na hanggang ngayon, tuloy pa rin ang paghahanap ng kasalanan. Tuloy pa rin sila. Diyan sa Bucor, itong si Katapang, may drama pa sila na itong si Rimulya raw ay hindi raw mangingialam dyan. Hindi natin alam kung talagang totoo yan o talagang drama o part sa kanilang script, no? Kasi yan ang sabi ng taong bayan na parang scripted na lang yung iba. Okay? So, ang sa akin lang, ito yung opinion ko, ito yung comment ko. Respect my opinion. Alam ko dito, meron tayong mga audience ito, maiba-iba yung ating opinion. Ito yung analysis ko. No? Ito yung, I might be wrong, I might be correct, but this is my own opinion. This is my own analysis. Ang sa akin is, kung may ebidensya kayo sa mga kasalanan dyan sa mga sinasabi nyong regional facilities na hindi natuloy, na dapat sana, no, na tapos na yan dahil may scheduled date pero 60% lang yung natapos. Yan kasi yung pinalabas nyong di ba, kwento. Ang sa akin is, kung may ebidensya kayo niyan, kasuhan nyo kaagad si Bantag. Wala nang pamidya-midya. Ang pagkakamali kasi sa inyo, Katapang at Rimulya, lagi kayong nagpapamedya, no? Kasi nahahalata ng taong bayan na gusto nyo talagang sirain ang image nitong si General Bantag. Yeah? Kung meron kayong mga ebidensya dyan sa mga paratang ninyo, magkaso kayo. Mag-file kayo ng complaint laban sa kanya. Wala nang drama-drama. Kayo, sabi nyo, si Bantag at si Zulueta yung madrama. Kayo pala yung madrama Di ba? Wag sana kayong magalit, Rimulya. Idol kita noon kasi sa ginawa mo sa ABS-CBN. Ngayon, ngunit dito, ngayong ikaw ang DOJ Secretary, ay masasabi ko talagang palpak at medyo may mga galaw ka na medyo korne, no? Korne, nagpapamedya, padrama-drama, ganun. Hindi si Bantag at Zulueta yung madrama. Sa taong bayan, para sa kanila, para sa amin, ikaw yung madrama, pati itong si Katapang. No? So, let's wait
for General Bantag statement tungkol dito sa bago nilang aligasyon, tungkol dito sa mga hindi natapos na regional facilities. Let's wait for General Bantag kung ano ang sasabihin nila. Pero itong si Bantag ay naghihintay rin ng tamang complaint. Huwag na kayong magpa-media-media. No? Puro kayo pa-media eh. No? Para sa akin, no? Bakit ito nangyari ngayon? Itong mga bagong, halos na lang araw-araw may bagong kasalanan itong si General Bantag. This is my own analysis. Siguro, no? Para sa akin, para sa napag-isipan ko ito eh. Baka siguro sila hinanapan nila ng ibang kasalanan itong si General Bantag kasi malabo ang kaso. Malabo na kasi eh. Mismo itong si Remulla at itong si Katapang, sa akin lang to baka nakarealize sila na malabo yung pinagsasabi nila na si General Bantag yung mastermind sa Persilapid, di ba? No. Kaya todo sila ng hanap ng kasalanan ngayon. Kasi unti-unti nang lumitaw ang katotohanan tungkol dyan sa Persilapid. Kaya todo sila ng hanap araw-araw ng mga pwedeng ibato nila kay General Bantag. No? Sa dati niyang pinagtrabahuhan dyan sa New Bilibid, yan, Tanimbala, that's wrong, Tanim Red Horse, Tanim Kabayo, ano pang mga tanim na regional facilities raw na hindi natapos, ganyan. Kung totoo man yan, magpalabas kayo ng ebidensya at mag-complain, file a official complaint laban kay General Bantag. Di ba? Kasi kung talagang ginawa na yan ni General Bantag, ay malaking kasalanan yan sa ating bayan. At para makasuhan yan si General Bantag. Pero ito, para sa taong bayan, ito ay talagang far out na sa mga pag-aakusa ni General Bantag as mastermind ni Persilapid. Malayong malayo na ito. No? Pinagtawanan na kayo ng taong bayan. No? Siguro, sa aking own analysis, baka hinahanapan nyo na ng bagong baka lang ito yung aming mga haka-haka ng taong bayan, baka hinanapan na ninyo ng ibang kasalanan kasi dahil mapapahiya kayo kapag proven na itong si General Bantag ay malabo kasi yung ebidensya ninyo laban kay Persilapid na siya yung mastermind. Parang hindi kayo magmukhang katawa-tawa dyan maghanap kaagad kayo ng ibang kasalanan, no? Para in case na maabsuelto itong paratang nyo kay Persilapid na ginawa ni Bantag raw, meron pa kayong bagong bala na itira kay General Bantag na marami siyang ginagawang kasalanan. Yan kasi ang pananaw namin eh. Maniniwala kami sa inyo, Katapang, maniniwala kami sa inyo, Remulla, no? Kapag may ebidensya kayo, kapag maka-file kayo ng official complaint, formal complaint laban kay Bantag, at maimbestiga ng formal sa kung saan man yan pwede. Huwag lang mag-imbestiga ang DOJ kasi nagiging bias na, nagiging kawawa na itong si General Bantag. Okay? Yun lang ang aking pananaw tungkol sa issue na yan. Okay? Again, pwede akong magkamali dito, pwede din akong tama. Ito yung analysis natin. Okay? This is my own opinion. Na pwedeng hinanapan nyo ng bagong kasalanan dahil malabo na kasi yung tungkol kay Persilapid na siya yung mastermind, itong si Bantag. Okay? So, kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Ano yung analysis nyo? Mag-comment, mag-react. Tama ba itong si Katapang? Maniniwala ba kayo sa mga bagong statement ni Katapang? Maniniwala ba kayo na itong si DOJ Remulla ay hindi raw mangingialam kuno? Wala raw siyang alam dyan at hindi siya mangingialam at ipaubaya niya kay Katapang yung bagong
statement na tungkol nga dyan sa regional facilities na hindi natapos kay Bantag. Comment, react, babasahin natin yan. Okay? Guys, i-like yung bago pa rito ang nanonood, no? Kung bago ka pa lang sa channel, sa page, importante na ma-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan at i-subscribe, i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Again guys, mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Merry Christmas sa inyong lahat. Have a great day. God bless everyone.